Sinabi din niya kay Hines na isusumpa siya at tuluyang mawawala sa sarili kapag tinuloy niya ang binabalak. Muli siyang kinagat ni Hines na nagpadaing sa bastardong vampira, hindi pa din niya may siksik sa isip na may kakayahan si Hines na matanggap ang pagiging sacred blood ng ibang clan. Binitawan niya si Fisk at sinabing wag itong mag-alala dahil magpapatuloy ang kanilang lahi sa pamumuno niya. Habang unti-unting nawawala ang ulirat ng bastardong vampira, iniisip niya na pangarap niyang lahat ang sinimulan ni Hines. Ang mapag-isa ang mga vampira na siyang magdadala sa kanila ng liwanag. Sa huli ang pangarap na ito ay unti-unting pinupunan ng isang mahusay na hari. Habang naglalaho imbes na galit ay ngiti pa ang gumuhit sa labi ni Fisk, tanda na masaya siyang natapos na ang matagal niyang pag-iintay. Nang maging alikabok si Fisk bigla namang lumiwanag ang aura sa paligid ni Hines. Natigilan silang lahat nang makita ang panibagong pagsilang ng isang sacred blood. Nang makamit ni Hines ang kondisyon ng skills niyang concealment at invisibility ay nag-involved at naging special skills na existence negation. Tagumpay na naging sacred blood si Hines matapos niyang makuha ito mula kay Fisk, siya na din ang bagong pinuno ng Yapersia clan at may kakayahan ng gamitin ang ilang strand ng casualty. Habang ninanamnam ang bagong kapangyarihan hindi niya maiwasang maramdaman ang paglakas ng kanyang abilidad na lumampas na sa limitasyon. Dumadaloy sa ugat niya ang casualty na siyang tunay na kapangyarihan ng isang sacred blood. Nakangiti niyang ginilidan ng tingin ng babae dahil alam ni Hines na kung hindi sa tulong nito ay hindi niya magagawang manalo. Tumatawa namang nagpaalam si Harley na aalis ani pa niya natapos na ang kanyang paghihigan. Nagpasalamat naman si Hines sa malaking tulong din ito. Saad ni Harley na ang mga bastardong vampira ang naunang umatake kay Hubert, kaya't walang dapat ipagpasalamat si Hines sa kanyang naging tulong. Lumipad palayo ang avatar at iniwan ang dalawang vampira. Tanong ni Bricky kung ayos lang bang paalisan ng ganun si Harley, gayong mukha itong lalaki na kainahinala. Saad naman ni Hines na hindi pa man ito nangyayari ay naimbestigahan na niya ang pagkatao ni Harley kaya't walang dapat na ipag-alala si Bricky. Napabuntong hininga na lang si Bricky at hindi na nangatwiran pa kay Hines. Naramdaman naman ni Hines na unti-unti nang nagigising ang mga vampirang nakahandusay, kaya't nakangisi niyang saad na mayroon na namang bagong miyembro ang kanilang pamilya. Sa kabilang banda isang malakas na pagsabog ang gumising sa hideout ng mga Oath of Reversal. Gulat na natigilan ang mga couple nang makita ang naningning na espada ni Kerem. Binalot sila ng takot nang makita ang commander ng mga undead. Inakala nila noon na kagagawa ng Holy Order ang pagsalakay sa kanilang mga headquarters. Pang-iinsulto naman ng kalansaya na napakawalang utak ng mga Oath of Reversal dahil huli na nila ito napagtanto. Saad ng undead kay Kerem na walang dapat na itira kahit isa sa mga kalaban, at dapat nilang isagawa ang utos ng kanilang Immortal King. Biglang dumating si Olivia matapos siyang ipagtawag ni Hans. Pagdating ng babae agad niyang itinuro dito ang miyembro ng Oath of Reversal na nagtangkang wasakin ang Tolaria. Sa tingin pa lang ay alam na ni Hans na isa sa mga ito ay ang pinuno, kaya't utos niya kay Olivia na pigain ang dalawa hanggang sa magbigay ng impormasyon kung nasan ang kanilang hideout. Nakangiti namang agad na sinimula ni Olivia ang pagtatanong, halos umalis na ang kaluluwa ng dalawang lalaki sa takot matapos ipakita ni Olivia ang makakaakit niyang ngiti. Sa isang banda lagabugan naman ang madidinig sa isang silid kung nasan si Howard. Tinatapos niyang likhain ang makabagong armas na ibang-iba ang sensasyon sa mga tao. Magkatulong si Howard at Hubert sa pangangalap ng impormasyon kung paano gagawin ang perpektong armas. Kailangang mabagal muna sa simulan at painit ng painit naman sa dulo, na inaalagaan ng malakas na apoy sa pamamagitan ng pagbuga ng hangin. Layunin ni Howard na makalikha ng pinaka-maganda at makapangyarihang artisan. Upang pagalingin si Howard ginagamit ni Han ang holy power ni Heinrich. Sa pamamagitan ng Oterica Holy Law at Hyper Recovery higit na mas mabilis ang pag-recover ni Hubert kesa sa inaasahan ng ating bida. Naisip niyang maaari na niyang ibalik si Hubert kapag gumaling na ito, ngunit bigla niyang nasa po ang ulo nang maalala na siya ang magbabasa ng metallurgy knowledge kapag binalik niya na ang avatar. Hindi gusto ni Han ang nakakabagot na bagay na iyon kaya't kaagad siyang nag-isip ng ibang paraan. Sinuri niya ang kanyang karma shop at dahil sa naging tagumpay ni Hines ay muling naging mataas ang kanyang karma. Tumaas ang presyo ng enhancement gayunpaman ay pinindot pa din niya ito dahil alam niyang walang ibang makakatulong sa kanya kundi ang kanyang sarili.
Kasabay ng pagtaas ng kanyang potensyal ay ang pribilehiyo niyang pumili ng kakayahan ng gagawin at panibagong avatar. Lahat ng katangian ng avatar ay si Han ang pumili at pinili niya ang Bond of Connection. Nasa isip ni Han na perpekto ang katangiang ito para kay Heres, dahil gagana lang ito sakaling meron mag-summon. Nang makapa sa isip ang salitan summon, naisip ni Han na mas masayang ito, dahil magkakaroon ng pagkakataon ang Convert Ion para maging mage. Hindi niya pinagsisihan ang pinili at kaagad itong pinindot, lumitaw sa harap niya ang panibagong avatar na pinangalanan niyang His Parent, na nakatakdang maging Greatest Summoner. Sa kabilang banda sa paglalakad ni Heinrich at ng Saintess na pag-usapan nilang lahat ay dadalo sa gaganaping Continental Summit. Isang beses pa lamang itong mangyayari matapos kumalat ang madness sa buong mundo. Kahit na mabagal ang pagkilos ng mga grupo, positibo pa din ang pananaw ni Heinrich na malaki mangyayaring pagbabago pagkatapos nito. Matindi naman ang paghahanda ng mga tagaluto sa kusina sa pagbubukas ng Continental Summit. Nakaabang naman sa portal si Heinrich at ang Saintess upang bumati sa mga darating. Sa pagsasama-sama ng mga hero upang protektahan ang kanilang lugar, nagkaroon lang sila ng pagnanais na tumulong matapos matamo ang matinding pinsala na dala ng madness. Sa kabila nito, inaasahan na ni Heinrich na ang pag-uusap na ito ay hindi magiging madali. Nauna nang lumabas sa portal ang maaamong mga elf mula sa Elven Kingdom kabilang na si Heres.